Siya'y pinalo, pinatakan ng kandila, at tinataw ng sinturon sa likod. Ang kwentong ating tatalakayin ngayon ay isa sa pinakamainit na balita ngayon sa ating bansa. Patungkol ito sa isang lalaking estudyante na galing sa isang kilalang university. Ang biktima ay nagtamo ng katakot-takot na bugbog galing sa initiation ng isang kilalang fraternity sa Pilipinas, ang Tau Gamma Phi Fraternity. Ngunit bago tayo magsimula sa kasong ating tatalakayin, narito ang ilang impormasyon patungkol sa fraternity at hazing upang mas maliwanagan ang lahat sa paksa ng krimen ngayong araw. Ang fraternity ay formal na tinutukoy ang organisasyon at kapatiran ng isang grupo. Isa itong panlipunan o akademikong organisasyon o samahan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na tinitingnan ng karamihan na ang fraternity ay cool at astig, lalo na sa gitna ng gulo. Kung kaya't marami ang nahihikayat na sumali, lalo na ang mga estudyante, kahit na ang kapalit ng kanilang pagsali ay kanilang buhay at sarili dahil sa tinatawag na hazing. Ang hazing ay isinasagawa sa tuwing may sumasali sa fraternity. Parte ng tinatawag na hazing ang paghampas ng malalaking kahoy o tinatawag na paddle sa hita ng bawat sasali o minsan ay bugbog sa katawan na maaaring maging sanhi ng komplikasyon at ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay pagkamatay. Ang biktima ay kinilalang si John Matthew Salilig. Siya ay isang mabuting kaibigan, kaklase, anak at kapatid na may magandang kinabukasan at pangarap sa buhay. Isa siyang estudyante sa mataas na paaralan ng Adamson University at kumukuha ng kursong Chemical Engineering. Maayos at maganda ang buhay ng sinasabing biktima. Walang halong pag-aalala sa kalagayan niya ang kanyang pamilya hanggang sa dumating ang araw na 18 ng Pebrero taong kasalukuyan. Noong 18 ng Pebrero taong kasalukuyan, hindi bumalik sa unit na tinitirhan niya ang binatang si John Matthew. Agarang pinaghahanap ito, ngunit hindi nila mahanap. Ang mga kaibigan ni John Matthew ay nakausap ng kanyang pamilya sa isang video call. Ay sinabi nila na papunta umano si John Matthew sa Laguna at dapat ay kikitain nila ito. Ngunit matapos ang usapan nila ay wala na silang narinig kung ano pa dito. Ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan, noong naglabas ng isang social media post ang kaibigan at kamag-anak ni John Matthew Salilig tungkol sa pagkawala nito noong February 18 pa at sinabi na huli siyang namataan sa bus terminal sa Maynila na may suot na pulang hoodie. Nakalipas ang ilang araw, pasado 2:54 ng hapon, ika-28 ng Pebrero, taong kasalukuyan, naglabas ang Adamson University ng statement patungkol sa pagkawala ng isang estudyante ng eskwelahan noong February 18 at bangkay na ng ito ay matagpuan. Ito nga ang estudyanteng si John Matthew Salilig. Ang katawan ng biktima ay natagpuan sa Barangay Malagasang, Imus, Cavite. Ang pangunahing impormasyon na sinabi ng pulisya ay ang katawan ng biktima ay nagpakita ng palatandaan ng hazing. Ngunit sa kabilang banda ay hinihintay pa rin nito ang resulta ng autopsy para mas lalo pang mapatunayan ang teorya. Lumalabas naman sa isinagawang investigasyon ng otoridad na ang biktimang si John Matthew ay sumailalim sa isang initiation or welcoming rites ng isang kilalang fraternity sa bansa na Tau Gamma Phi Chapter sa Universidad noong hapon ng February 19. Dahil sa tinatayang 70 na palo ng paddle ang natamo ng biktima sa kasagsagan ng initiation, agad na binawian ng buhay si John Matthew habang nasa loob ng SUV. Imbis na dalhin umano si John Matthew sa ospital, ay nagdesisyon ang mga sospek na ilibing na lamang ang katawan at kawawang biktima sa Imus, Cavite. Noong matapos ang krimen, ay pumukpok na sa mga balita ang pagkawala ni John Matthew. Mabilis ang nagkaroon ng investigasyon at ang ilang kasama na nga sa initiation rites na parte ng Tau Gamma Phi
ang siyang lumapit sa pulisya at nagturo sa kinaroroonan ng bangkay. Hindi bababa sa 15 person of interest ang iniimbestigahan ng mga pulis. Kasama na rito ang nagturo sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni John Matthew. Sino-sino na ang pangunahing sospek base sa investigasyon? March 2, 2023, noong naaresto ang 6 na sospek, bantay sarado ng mga pulis sa pangunguna ni Laguna Police Director Colonel Randy Glenn Silvio, sina Tun Cheng Teng, Earl Anthony Romero, Jerome Balot, Sandro Victorino, Michael Lambert Ritalde at Mark Pedrosa na dinala sa Department of Justice kung saan sila sumailalim sa inquest proceedings dahil umano sa paglabag sa Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Itinuro ng isa pang neophyte na si Roy de la Cruz ang 6 na umano'y nanguna sa pagsasagawa ng hazing. Bukod sa 6 ay may 8 iba pa ang pinaghahanap ng mga pulis. Inaresto rin ang ama ng isa sa mga sospek na si Gregorio Cruz at sinampahan ng obstruction of justice nang tangkain nitong harangin ang paghahain ng search warrant to seize sa SUV na pinagsakyan kay Salilig at mga miyembro ng Tao Gamma Phi. Sa ngayon ay 7 na ang sumusuko sa pulisya. Kasama na rito ang master initiator na kinilalang si Daniel Perez. Siya ang unang pumalo ng paddle sa biktima. Ayon sa report, handa na raw umano na ituro ng master initiator ang iba pang mga kasama sa isinasagawang hazing at nagbaon sa lupa. Lumantad siya sa pulisya dahil sa takot sa isang pag-amin ng mga kasamahan niya noon. Kabilang sa mga sospek na sumuko ang Tung Cheng Teng Jr., ang grand leader ng Triskelion sa Adamson University. Mark Pedrosa, ang may-ari ng bahay na pinagdausan ng initiation rites. Earl Anthony Romero na kumanta sa pulisya kaya natagpuan ang bangkay at iba pa. Sa kabilang banda, may isang person of interest daw umano na nagpatakal. Ayon sa pulisya, may isang witness ang tumestigo at positibong itinuro ang mga sospek. Isang fraternity neophyte na nakasabayan ni John Matthew Salilig ang lumutang at positibong tinukoy ang 6 na person of interest sa hazing ng estudyante ng Adamson University na humantong sa kanyang pagkamatay. Inihayag ni Roy de la Cruz na sabay silang sumailalim ni Salilig sa initiation at welcome rites sa Binyan, Laguna. Dagdag pa sa kanyang testimonya ay nagtungo si de la Cruz sa Binyan Police Miyerkules ng gabi at tinukoy ang 6 na persons of interest na inimbita sa estasyon para magbigay ng kanya-kanyang pahayag tungkol sa nangyaring hazing. Sinabi ni de la Cruz na habang isinasagawa ang initiation rites, narinig niyang may nagtatanong kay Salilig kung ayos lamang ito, habang sinabi naman ng chemical engineer student na okay lang ako. Ayon kay de la Cruz, sinabihan siya ng kanyang mga recruiter na tatanggap labang siya ng 12 hanggang 24 na palo sa kanyang initiation rites dahil mayroon ng batas laban sa hazing. Gayunpaman, sinabi ni de la Cruz na nakatanggap siya ng nasa 70 na palo. Bukod dito, nagpatak din ang mga sospek ng wax mula sa kandila sa kanyang katawan at tinanggal ito sa pamamagitan ng paghataw sa kanya gamit ang sinturon. Batay sa autopsiya, severe blunt force in the lower extremities ang sanhi ng pagkamatay ni Salilig. Nailibing na ang mga labi ni John Matthew Salilig sa Zamboanga City, ngunit hanggang ngayon ay hustisya ang isinisigaw ng pamilya ng biktima dahil sa hindi makataong ginawa ng mga frat members sa kanya. Nananawagan pa rin sila hanggang ngayon sa hustisya. Hinihingi pa rin ng pamilya ang concrete evidence patungkol sa nagpatiwal na sospek. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng biktima at nangako ito ng tulong upang makamit ang hustisya sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon, patuloy pa rin ang pagdinig sa kaso at ang maraming tao sa buong bansa ay sumisigaw ngayon ng hustisya para sa hindi makatarungang
lang kay John Matthew Salilig. Maging aral ang nangyari sa biktima. Hindi natin kailangang sumali sa fraternity para sa mas magandang pakikitungo o pagkakaroon ng maraming kaibigan o proteksyon. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pang-eengganyo lamang na sumali sa kanilang kapatiran at nangangako sa atin ng mga benepisyo ng pagsali sa kanila. Hindi batayan ang pagiging miyembro sa isang kilalang grupo para iangat ang ating estado sa isang eskwelahan. Mas maigi na makontento sa sariling talento at maayos na pakikitungo sa kahit kanino para ang inaasam na pag-angat ng iyong estado ay marahang matatamo kahit ikaw ay hindi miyembro alinmang tinatawag na grupo. Ingatan natin ang ating sarili, maging matalino sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamo na. Kayo mga ka-brotherhoods, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!